Yung office ng Vice President, Jen. Opo. Kami nga na members ng House of Representatives. Tama kayo. Hindi po namin tungkulin yung magbigay po kami ng ayuda. Oho. Meron pong nangyayari na ganyan kung ipadadaan sa amin yon. Pero kinakailangan po nating ipaliwanag, wala po sa gawain namin yon. Wala po yun sa sinumpaan namin. Ang sinumpaan po namin tungkulin, katawanin po namin kayo upang ang interes po ninyo ay palaging nadidinig at palaging napupunta. Magiging parang sitting duck. Opo. Ha? Kumbaga sa gera din. Opo. Alam na ng kalaban mo, wala ka ng bala eh. Oho. Ha? Tama po. Naghihintay ka lang, katapusan mo na kanya. Kasi kabisado nila sa laki ng hayaan mo siyang magpaputok mauna. Bilang nila yung bala mo. Magkano ang binigay? 700 million? 733 million ang natira ko. Pang ano lang, pang sweldo. Ha? Pambili lamang ng pagkain. Oho. Wala na siyang pambili ng bala. Sa palagay mo ba? Palagay mo ba magtatagumpay yung opisina na yun sa kawalan mo ng bala? Oho. Tatawanan ka nung kalaban mo. So, paano ngayon yan? Ganun ba yung ganun ba yung layunin? Oho. Aba, tandaan mo, Nelson, ang opisina niya ay pangalawang pinakamataas sa ating pamahalaan. Ganun ba ang pagtuturing mo? Na ganun na lang ang tingin ng tao sa kanya? Ganun ba yung gusto mong gawin? Baka maawa ang tao sa kanya. Nako, yun ang delikado. Ang mga Pilipino pa naman kong kapag ka-underdog, kinakaawaan, ay kukuha ng simpatya po yan. Paano gagawin mo? Talagang maawa sila dyan. Yan, oho. Kailangan ba niya sabihin sa tao, pasensya na po kayo? Totoo naman eh. Pero baka ang mangyari dyan, ang magpupuno ng pagkukulang na yon, mga tao na nag-aalala na baka maging kawawa ang kanyang figura sa pananaw ng taong bayan. Oho. So, maaaring gumawa sila para, sige, mag-donate na lang tayo. Oho. Bigyan natin siya rin mula sa atin na tayo nang magkusang mag-donate para yung nawala sa kanya, punuon na lang natin. Ganun ang mangyayari. Huwag na po natin isaalang-alang ang opisina ng Vice President. Alisin na po natin ang tradisyon na kumakapit dyan. Ayun! Ang-approbin ngayon in plenary. Sa buong lahat Majority ng lahat ng miyembro ng House of Representatives. Yun pa lang dapat na set up. Dapat ganun muna. Sabi ko nga sa kanila, we are ruled by parliamentary procedures. Oho. Parliamentary procedures grow from Oho. and enriched by Opo, oo. experiences, traditions, and precedents. Oho. Kinakailangan, dalhin mo muna sa plenary Opo. para sa aksyon ng nakararami. Ganon. Oho. Para sa ganon ay itapon mo na ang isang tradisyon. Ayun. Wala pa eh. Opo, oo. Bakit inunahan mo yung tradisyon? O di namumulitika ka. So, dapat palakas ng tao ang matitira doon. Mukhang maganda-ganda pa yun eh. Ganun ho ba? Mabuti, hindi naglagay ng piso. Ayun na nga po. Oo. Kasi kung gagawin nila yon, masasakal naman doon, ay may mga tao ang tanggapan ng pangalawang pangulo na wala namang kinalaman sa politika. Pero ngayon lang nangyari, sinasabi ko sa iyo. Opo. Hindi lamang yung paraan. Hindi lamang yung paraan. Opo. At saka yung forma ng pagdidispose ng budget ng Office of the Vice President Oho. ang nagbago. Aha. Pati yung nilalaman ng budget, talagang drastically na binago. Ngayon lang nangyari sa taong ito. Paano ibig sabihin ko? Hindi namin maintindihan yun. Yung paano binago po? Yung paglalaanan? Magkano ba talaga yung rekomendasyon ng DBM? 2.03 billion po. Pagkaraniwan, hindi ginagalaw yan. Yan ang sinasabi ko. Okay. Base doon sa umiiral na tradisyon. Ang Na sa natira. matagal na panahon, Oho. pinangangalagaan at ino-observe ng mga miyembro ng House of Representatives. Ang natira po, 733 million na lang. Niwala 1 billion kong eh. Kaya nga, halos one-third. Opo, oo, tama kayo. Nako, May kaugnayan dyan sa tinatanong mo sa akin kanina. na, Pwede ba natin kamong oho. i-discussion? Ayun na nga po kong. O
kung gusto ng ating mga kababayan i-discuss, Hindi bakit? kasi nasanay ang mga tao ko. In fairness, sa lahat ng vice president. Ito naman, Nelson, kay kalaban, kay hindi magkapartido yung dalawang leader ng ating bansa, usually naman talaga maraming kababayan tayo humihingi din ng tulong sa tanggapan ng pangalawang Pangulo ko. Kaya meron din siyang mga pondo na nilalaan sa kanya sa mga social funds, di po ba? Oh. Wag na yung office ng Vice President, Jen. Opo. Kami nga na members ng House of Representatives, Tama kayo. hindi po namin tungkulin yung magbigay po kami ng ayuda. Meron pong nangyayari na ganyan kung ipadadaan sa amin yon. Pero kinakailangan po nating ipaliwanag, wala po sa gawain namin yon. Wala po yun sa sinumpaan namin. Ang sinumpaan po namin tungkulin, katawanin po namin kayo upang ang interes po ninyo ay palaging nadidinig at palaging napuproteksyonan. Kaya lang hindi mo sasabihin mo, halimbawa, pumunta ka sa isang nasalantang lugar dyan, Nelson. Opo. Alam mo naman binaha, halimbawa. E di nagpunta ka ng Marikina. May dala-dala kang isang kahon. Unang-una, tinitingnan yung kahon mo eh. Palagay ko. Isang kahon lang po. Ano kaya gustong patunayan itong Congressman Nelson Lubaw na to? Alam na niyang binaha tayo rito, parang nakikita ko isang kahon lang. Opo. O edi, magsisimula kang magsalita ngayon. Pinabuksan mo yung kahon. Ang laman nun ay yung mga panukalang batas na naisulong mo. Para wag humbuma, itong panukala ko. Ha? Ipinali. bago ka pa matapos mo yung baka wala ng tao eh. Disgrasya. Baka binato Mga kababayan, may dala po akong kahon dito. Meron kayang maniniwala sa'yo? Hindi lang yung paniwala. Meron kayang makikinig sa'yo na nagpunta ka doon sa harap ng bagong pangyayari sa buhay nila na nakanganga sila, talagang walang-wala dahil sila'y nabaha. Ang pangunahin nilang inaasahan sa'yo, maghatid ka ng kahit anong may pantatawid nila sa buhay. Pantawid. Pero ang talagang gawain mo, Nelson, totoo naman eh. Kaya mo ginawa yon sapagkat ito po ang aking mga panukalang batas na ito po lahat ay para sa inyo. Bago mo pa matapos yung una pa lang, kasi ang dala-dala mo siguro mga 2,500 pieces of legislation, kaya isang kahon eh. Opo. Isa pa lang. Palagay ko wala ng taong makikinig sa iyo eh. Ano ang ibig ko sabihin ngayon? Pangkaraniwan na, aasahan ka ng kababayan natin, maging isa ka ring tulay namin. Tingnan mo din ang kalagayan namin. Kaya nga kung minsan, kinikilala na rin namin, sige kao, bigyan mo rin kami para tulungan ka namin na idaan sa at matulungan ka namin pagtulungan nating ibigay sa tao ang pangunahing pangangailangan. Pero kailangan nating ipaliwanag, hindi po yun ang aming pangunahing gawain. Opo. Ganon eh. Ngayon, ini-imagine ko pa lang kung natitindig isang congressman, yun ang sinasabi, natatawa na ako eh. Parang gusto ko hilahin, huwag kang tumuloy dyan. Mga kababayan, binaha. Ang mangyayari Baka ngayon kuyugin ka ng tao doon, pag gano'n. magiging parang, magiging parang sitting duck. Opo. Kumbaga sa gera din. Opo. Alam na ng kalaban mo, wala ka ng bala eh. Tama po. Naghihintay ka lang, katapusan mo na kanya. Kasi, kabisado nila sa laki ng hayaan mo siyang magpaputok mauna. Bilang nila yung bala mo. Magkano ang binigay? 700 million? 733 million ang natira ko. Pang lang, pang sweldo. Pambili lamang ng pagkain. Wala na siyang pambili ng bala. Sa palagay mo ba? Palagay mo ba magtatagumpay yung opisina na yun sa kawalan mo ng bala? Tatawanan ka nung kalaban mo. So, paano ngayon yan? Ganun ba yung ganun ba yung layunin? Aba, tandaan mo, Nelson, ang opisina niya ay pangalawang pinakamataas sa ating pamahalaan. Ganun ba ang pagtuturing mo? Na ganun na lang ang tingin ng tao sa kanya? Ganun ba yung gusto mong gawin? Baka maawa ang tao sa kanya. Nako, yun ang delikado. Ang mga Pilipino pa naman kong kapag ka-underdog, kinakaawaan, ay kukuha din si Patyapuyan. Paano gagawin mo? Talagang maawa sila dyan. Yan, Kailangan ba niya sabihin sa tao, pasensya na po kayo? Totoo naman eh. Pero baka ang mangyari dyan, ang magpupuno ng pagkukulang na yon, mga tao na nag-aalala na
baka maging kawawa ang kanyang figura sa pananaw ng taong bayan. So, maaaring gumawa sila ng para, sige, mag-donate na lang tayo. Bigyan natin siya rin mula sa atin na tayo nang magkusang mag-donate para yung nawala sa kanya, punuon na lang natin. Ganun ang mangyayari siguro. Ay, nako. Anyway, kung siguro doon sa part naman ng siyempre may mga tao din po na nagkokomento. Di ba dapat din naman talagang alamin natin kung saan nila ginugol ang mga pera, pondo ng taong bayan. Kasi perde naman ng taong bayan yan eh. Hindi ba karapatan din naman naming malaman kung saan niya po yung ginugol? Lalo pa nga at meron pong report na hawak sila ng particular na po ang Commission on Audit na lumilitaw na parang hindi nagastos ng tama yung pondo kong. Sana. Opo. Sana. Totoo naman yun eh. Sana kung ang layunin talaga'y ganun lang. Na talagang, halimbawa, pag sinagot mo ng ganun, Nagwawala. huminto ka na doon sapagkat naipaliwanag niya na. Ayun. Ganun kaya ang magiging katapusan nito? Ayun nga. Nakikita mo eh. Ulit-ulit. Iba na yung Iba na yung paraan. Hindi na yung magtatanong para malaman mo eh. Nagtatanong para magpahiya ka na eh. Madali namang kwentahin yun din. Tama. Bagay Ngayon, bago mangyari yun, meron tayong inaalagaan na tradisyon. Yun ang aking Yun ang aking gustong malaman sa mga kasama ko sapagkat sa tagal ko na sa Kamara din. Sinabi ko nga sa kanila eh. Ano ba yung point of entry ko rito sa House of Representatives? 2004. 2004. Yes po. 13th Congress. Ngayon, 19th Congress na tayo. Bilangin ninyo. Sa haba ng panahon na yan, ilang Vice President na yung nakita ko kung ang pag-uusapan ay yung pag-approve ng kanyang budget. Di ba? Ayan. Dumaan si Vice President Binay. Dumaan si Noli de Castro. si Leni Robredo. Palaging ganun eh. Pati Pangulo. Pangulong Duterte, Pangulong Pinoy, Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Palaging ang sinasabi, pagka budget na ng presidente o pangalawang Pangulo, Your Honor, in line with the time-honored tradition of the House of according courtesy to the office of the President. Ganun eh. I move to terminate the consideration of the budget of the office of the President. Palakpakan na yun dyan. Alam mo ang basihan doon, alam mo yung batayan, yung kaukulang paggalang sa opisina ng dalawang pinakamataas na leader ng ating bansa. Alam mo, pwede mo pang idagdag yun eh. Maski na yung hudikatura. Palaging ganun din. May nagtatanong parang formalidad eh. Formalidad. Pagkatapos ngayon, bakit mo iibahin? Pinaalala ko nga sa kanya, Madam Chair, nakalimutan mo na ba? 2022 budget. Noong 2022, tumayo ka ako si Congressman Nonoy Libanan, yung ating minority leader. It took him only 13 minutes. He moved to dispose the consideration of the OBP budget. At dagli-dagli rin naman tumayo ka ako yung majority leader, Manix Dalipe. Para sigundahin ang kanyang motion. 13 minutes. 2022. Nakalimutan nyo na po ba yun? 2023, sino ang tumayo? The presidential son, Sandro Marcos. Senior Deputy Majority Leader. Anong sabi niya? Ganun din. In line with the time-honored tradition, well kept by this House, I move to terminate the budget of the OBP. Nag-object si Franz Castro. Makabayang black ng time na yun. The objection was so revolting. I object. Ganun eh. Talaga alam mo naman sila eh. May kamay pang ganun. I object. Pag may objection sa rules namin, let us divide the House. Dinivide. Sino po kanya ang sasang-ayon dun sa objection ni Franz Castro, itaas po nyo yung kamay. Silang tatlo lang ang nagtaas.
Sino po yung sumasang-ayon sa motion ng ating Senior Deputy Majority Leader na ipahinto na po ang pagtatanong sa budget ng opisina ng Vice President? O, botuan lahat. Opo. So, natalo yung objection. Objection, opo. Anong ibig sabihin yan? In-uphold ang tradisyon. Ayun. O, bakit ngayon? Tinanong ko, Madam Chair, ito po bang tradisyon na to na ating pinangalagaan sa mahabang panahon, katapos-tapusan nga, 2022, inaalagaan pa natin, 2030, tinalaga. 2024, bakit po ang nangyayari, hindi na po natin igagalang ngayon. So ano pong katwiran? Bakit sinagot naman ni Chair Kim Bokong na nung tinanong niyo siya, ang sagot naman, opo, ginagalang pa naman po natin yan. Di ba, yun po naging sagot niya ko, may problema. Hindi ganun sagot. Oho. Sabi ko, are we now setting aside or discarding this tradition? Oho. Okay, yun ang unang tanong, Gago. If we are discarding this tradition today, is this committee authorized to do that? Okay, opo. O, sabi niya, short answer to both questions. The answer is no. O, ibig sabihin, ginagalang pa rin natin Opo. ang ating tradisyon. Yung nung isa, ay hindi po kaya ng kumiting ito na itapo ng isang tradisyon. Sa makatwid, nauwi kami doon sa pagsang-ayon Sa pag, na kailangan igalang pa rin natin hanggang ngayon yung tradisyon. So, kung ganun po ang sagot ninyo, Madam Chair, I now respectfully move to terminate consideration of the budget of the Vice President. ang problema, In line, hindi ko na sinabi yun kasi nandun na yung premise eh. Total, ginagalang pala natin ang tradisyon na yan ay now move. Ito, nag-object na naman yung Makabayan Black. Let's divide the house. yan. Ang nangyari kabaligtaran eh. Nabaliktad nga po ang pangyari ko. Hindi sila bumoto sa akin. So, ibig sabihin, ayaw pa rin nilang igalang yung tradisyon. Hindi na sinunod. Ibig Bagamat sabihin, sinasabi nung... lip service eh. So, yung kanilang pagkakasabi na ginagalang nila ang tradisyon, yung gawa ay kabaligtaran. Well, ako naman ko, ito naman yung punto ng iba. Hindi naman kayo yung, bagamat sinabi ng presiding officer, na, well, ginagalang para natin yung tradisyon na yan, alam nyo naman ko, may mga tradisyon na lumilipas ang panahon. Minsan talaga, nababaliwala at hindi na po nasusunod ang mga tradisyon. Hindi kaya yung pagkakataong ito, baka naiba na po. Baka Hindi na applicable. Oo nga. Kasi may mga tradisyon ito. Sasakyan kita sa salita mo. Opo. Merong formal, merong formal na mechanism dadali natin sa plenary kasi po yun ang nalagay sa tuntunin eh. Ganun ang magiging setup dapat. Formally po nating inaalis ngayon ang tuntunin sa mahabang panahon na naging tradisyon. Huwag na po nating isaalang-alang ang opisina ng Vice President. Alisin na po natin ang tradisyon na kumakapit dyan. Ayun. A-approvein ngayon in plenary. Sa buong lahat Majority ng lahat ng miyembro ng House of Representatives. Yun pa lang dapat na set up. Dapat ganun muna. Sabi ko nga sa kanila, we are ruled by parliamentary procedures. Parliamentary procedures grow from and enriched by experiences, traditions, and precedents. Kinakailangan, dalhin mo muna sa plenary. Para sa aksyon ng nakararami. Ganon. Para sa ganon ay itapon mo na ang isang tradisyon. Ayun. Wala pa eh. Opo. Bakit inunahan mo yung tradisyon? O di namumulitika ka? So dapat pala, kasi harapin natin ang katotohanan ko, may mga tradisyon noon pa man. Tayo bilang mga Pilipino, sa pagsapit ng panahon ito, yung mga tradisyon ngayon ay nababaliwala. Nakakapanghinayang, ano? Kasi maganda ang tradisyon Pilipino, pero sa makabagong panahon ay hindi na po nasusunod. Ngayon, dito sa pangyayari ito, kung yun pala, at ang tradisyon, kung gusto natin palitan, baguhin na nito. Ang kabuuan pala ng Kongreso dapat na magpasya. Nakasulat kasi sa tuntunin eh. Ayun! Kasi kung tinanong nila ko doon, dala-dala ko yung the rulings of the chair. Sabi niya, ipakikita ko sa kanila. In order to break that tradition, sabi niya, it has to be supported by the majority of the members of the House of Representatives. Ang ibig sabihin nun, plenary. Committee yung committee lang kami. Kaya ang tanong ko, ito bang committee ito?
Oho. merong otoridad para itapon yung sabi niya, no, okay, kaya nga, Kaya pala yung natuwa ganun ang ako sagot. ngayon. Kaya parang ganun ang sagot niya. So sa magawit, No. sumang-ayon pala sila ngayon. Kaya natuwa ako eh. So, if that is your answer, Madam Chair, I now respectfully move. Kasi ang alam ko, bumalik na kami sa tradisyon eh. Ibig sabihin, magpapasakop na sila, magpapatali na sila sa tradisyon, wala nang magtatanong. Tama? Tama. Oo, di nag-move na ako. Objection kanila. Di natuwa naman ako. Alam ko, pag nag-object, kagaya din ang nangyari nung nakaraan, na wala yung objection na yun, hindi pinakinggan ng objection, ang pinakinggan yung motion pa rin. Alang-alang. Opo. Alang-alang sa pagsunod do sa tradisyon. O wala rin eh. Kung sabi ko, Opo. double standard. Ha? Oo. Yung sinasabi mo, taliwas sa ginawa mo. Aha. Well, ako ko nga, kasi kami ni Nelson, hindi po kami mambabatas, hindi namin alam yung rules na gano'n. Ano, ha? Kasi kung ang pag-uusapan po ay tradisyon, kung ako si Congresswoman Sheila Kimbo, nung time na yun, baka sabihin kong, hindi na po natin susundin ang tradisyon na yan sa araw na ito, kasi iba po ang sitwasyon ngayon, iba po ang sitwasyon noon. So, Oo, hindi, sasagutin ko lang. O, yun. Sino ka? yun palang mangyayari. Ikaw ba? Oho. Ay may karapatang sabihin mo yan sa pansarili mong opinion. Ayun, oho. Kasi ko nga, yan din po ang sentimiento na napakarami sa social media. Kasi nga, hindi nila naintindihan yung rules na yan, ha? O, kaya nga natin pinapaliwanag. Yun, O, tingnan mo, halimbawa, sa mga batas natin, may tinatawag na landmark decision. Landmark decision. Kaya Opo. sinasabing landmark decision, yung desisyon na yon, napakalaki ng naging epekto sa lipunan. Oho. Isang matibay na desisyon na ginawa ng Korte Suprema. Pero pagkatapos ng 30 taon, 50 taon, babaguhin yung landmark na yun eh. Oho. Pero merong isang desisyon na gagawin para baguhin yun. Opo. Isang panibagong landmark. Gagawin niya ngayon. We are reversing that landmark decision. Isa sa mga desisyon na yan, ibigyan natin ng paghalimbawa. Ayun, kaya pala. Merong mga naunang desisyon, siguro 30-40 years ago. Opo. Naalala mo yung isang relihiyon na kung tawagin ay Saksi ni Jehovah. Ito, Opo, for opo. purposes of discussion. Walang intensyong anuman. Walang Opo. intensyong ano man. Parang magliwanag sa atin Yes, kung po. paano pinapalitan. Dito, Korte Suprema na pinag-uusapan. Opo. Kayang palitan, pero gagawa ng panibagong ruling. Okay. Doon, mga siguro 1950s or what, ang nakalagay doon, kasi hindi sila sumasaludo sa bandila. Opo, labag sa kanila yan. Labag sa kanila yun. Paniniwala nila. Oo. Flag racing. Meron silang sinisitas na talata. And sabi ng Korte Suprema, ganito yan eh. Yung hinihingi na paggalang Opo. ng ating saligang batas, hindi naman katapat ng sinasabi ninyong pagsamba. Hindi paggalang lang naman ang ibig sabihin. Ibig sabihin, sumaludo ka Opo. sapagkat Pilipino ka. Opo. Bahagi ng paggalang Yun ang ruling noon. After 30-40 years, binago. Okay. Abay, meron silang karapatan kasi tuntunin ng kanilang paniniwala. Sa makatwid na okay. baligtad. Mas nanaig. Bakit ko sinasabi ito? May pagkakataon na baguhin yun. Opo, Ngayon, opo. balik tayo sa tradisyon namin. Papayag ako, bakit hindi? Pero kinakailangan idaan lahat. Oho. Sa isang mekanismo. Halimbawa, ang una kong gagawin, sige, total, gusto nyo magbago na lahat. Unahin na natin ang pagbabago dito sa mga komite. Ayan. Oho. Meron tayong tradisyon dito, pagka magsisimula na yung interpellation, yung unang-unang magtatanong, palaging miyembro ng minority. Ayan. Opo. Kahit Tradisyon niyo po talaga yan. Totoo. Kahit na ikaw ang pinakahumuling dumating. Opo. Oho. Kahit hindi ka nagpalista. Basta't ang unang isipin mo, ikaw Miyembro ng minority. nakaupo ka ron alas 7:30 ng umaga. Pero hindi ka miyembro ng minority. Opo. Hindi. Majority si Opo, Nelson. Nelson, oo. Ikaw minority ka. Si Nelson majority. Kauna-una siya Pero dumating. si Nelson dumating 7:30 ng umaga. Opo. 7:30. Nagpalista ka 7:30. Si Jen dumating 9:30. Miyembro ko ng minority. Kararating mo lang minority ka. Mukhang magiging congressman tayo dyan. Okay? Siyempre, oo. Kung tutuusin mo, Dapat si Nelson ang mauna doon. siyempre, nauna ng 2 oras sa'yo eh. Nauna ako eh. Pero dahil sa tradisyon, Oho. palaging ikaw. Ayun. Sasabihin ko ngayon,
Alisin na yung ano na yan. Tradisyon yan. First come, first serve dapat. Eh. Kung sino yung naunang nagpalista, yun na lang. Dapat, yun Nakasalig yung kako sa tuntunin. At yan ang pinakamakatarungan. Bakit ako nagpapasakop dyan kahit masakit ang loob ko? Kunwari, masakit ang loob mo, Nelson, di ba? Masasakit din naman ang loob mo talaga. Ano nga? Napapasakop ako, sabi ni Nelson, kahit medyo naiinis ako. Sapagkat pumayag ako na magpatali sa tradisyon dahil member ako ng House of Representatives. Tama. Gusto nyo tanggalin na natin yan? Tanggalin na natin lahat yan. Eh kasi ngayon, actually kung kahapon ng komentaryo namin ang banggit namin, meron talagang mga tradisyon na hindi talaga akma ngayon. Well, kung ganyan pala ang rules ng Kongreso, Dapat pala, gumawa sila muna ng paraan. paraan na para binago. maalis ang tradisyon na yan. Tingnan mo, halimbawa, ikaw naman Jen, Congressman Jen Subarjaga, nagpalista ka, nag-deliver ka ng privilege speech. Opo. Siyempre, may interpellation yan. Opo. Biglang nagpalista ito. I-interpellate ko yan. Kunyari, hindi kayo magkabalahibo, no? Opo. Kasi inupakan mo yung inupakan mo yung distrito niya. Siyempre, tatayo ito. Siyempre, Ngayon, ikaw naman, gagamitin mo yung tradisyon. Gagamitin mo yung tradisyon. Bigla kang umupo